Ayan. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin is ang sound production, tapos yung mga contemporary challenges na nakakaharap natin dito. So, ang sound production is ginagamit na dati pa. And sa ngayon, mas marami na tayong technology na nagagamit para mas maganda yung quality na makuha natin dito or magawa. So, ang sound production is ginagamit sa filming, sa television, sa music recordings, sa games and virtual reality, sa mga podcast and online medias, di ba? So, hindi naman natin maiiwasan yung mga challenges na nakakaharap natin na pag nagre-record tayo, di ba? So, kahit may magaganda na tayong technology or software ngayon, may mga challenges pa rin tayong nakakaharap sa paggawa ng recordings para sa film na gagawin natin or kung saan natin gagamitin yung mga ine-edit natin or pinoproduce natin sa sound production. Yan. So, ano nga ba ang sound production? So, ang sound production is the process of recording, editing, mixing, and mastering audio for projects. Yan. So, ang pag-usapan natin ngayon is yung challenges na nakakaharap natin sa sound production. Yan. Isa sa pinaka-challenge na nakakaharap talaga ng mga sound producers or creators is yung background noise. Yan. Tsaka yung poor recording environments. So, many creators work at home or on location na may traffic, mga tao, mahangin masyado, or sa may mga electronics na nagre-create ng noise talaga. Yung iba naman, sa room na ma-echo masyado, or sa room na may mga bad acoustics. Yan. So, hindi naman talaga natin maiwasan yon, di ba? Pero may mga solutions naman para hindi masyadong maingay or mas maayos yung makuha nating recordings kahit may mga challenges na kagaya ng matraffic masyado or matao, di ba? So, ang solution na ginagamit natin dito is mga tools like noise reduction softwares. Tapos, acoustic panels and directional microphones para malesen yung mga natatanggap nating noise from the background. Yan. So, dito naman, yung affordable versus professional equipment, may, ano pa to? Sa affordable at versus professional equipment naman, kung pupunta ka sa professional equipment, may mas magandang quality kang makukuha sa like high quality microphones, mixers, and sound cards. Pero mahal to sa mga beginners or nagsisimula pa lang or students na gustong pumasok sa sound production. So, hindi naman nila ma-afford agad yung mga yon kasi mahal, di ba? So, kung gusto mo naman yung affordable at cheap lang, meron naman tayo makukuha ng mga lower equipment na para sa mga beginners at students. Pero, kahit anong pangalan nito? O, may mga makukuha tayong mga lower equipment, tapos mga cheap na pwede nating mabili. Pero ang downside naman nito, mas mababa yung quality. Hindi kagaya ng mga mas pang-professional na mga equipment. Yan. So, ang solutions naman dito, ginagamitan natin ng tools like Freelo, Cost, Dose. Yan. Ano nga ba ang Dose, di ba? Ang Dose is digital audio workstation or software application na inaalaw yung user to record, edit, and produce music, or pwede rin nila i-edit dito para mabawasan yung
ingay nung recordings like Audacity and Reaper. Yung dalawa na yon is example ng free software na pwede nating magamit. Yan. And may mga budget audio interfaces din, tapos mga plugins. Yan. So, hindi lang sa mga software tayo nag-aano, 'di ba? Sa mga file format din, 'yan. And compatibility issues, nagkaka-issue din tayo diyan. Like different platforms na gumagamit ng magkakaibang audio formats, 'di ba? Challenges is pwede nating ma-lose yung quality niya, yung audio natin, or mabawasan, or di natin makuha yung gusto nating quality ng video across systems. So, ang ginagamit naman na solutions dyan is yung mga standards formats like WAV and MP3. Standard kwan naman like WAV is, ano pangalan nito yung WAV? Waveform audio file format. Yan. Na audio recording, audio file format naman siya na dinevelop ng Microsoft and IBM in 1991. And may mga converters din tayo. Next is yung loudness standards and platform requirements. Yan. Dito naman, streaming platforms like Spotify and YouTube is may magkaibang loudness and limits. Yan. Ang challenge naman dito is yung audio can sound too loud or too soft. Yan. Hindi natin papagpantay talaga to. So, ang solution naman na ginagamit is loudness meters na tools and or mastering the software. Yan. So, may tatlo pa tayong kwan dito like time pressure and fast production. Yan. Sa oras din. Yung online media needs a fast turnaround. Yan. Mga challenges na nakukuha natin dito is less time for editing and quality control. Yan. Meron din dito yung copyright and licensing issue. Dito naman, using music or sound effects without permission can cause legal problems. Yan. Kung gagamitin natin yung music ng walang permission, edi magkaka-legal problems talaga tayo dyan. Isa naman dito yung AI and automation in sound. AI can remove noise, balance, audio, and generate sound. Pero ang challenge naman dito is malolos naman natin yung creative and control natin. Tapos yung fear of job replacement. Yan. So, how these challenges affect work naman? Ini-slow na ito yung production natin. Lino-lower na ito yung quality ng audio natin. Ini-increase na ito yung stress natin. Tsaka, mas mahal yung cost na gagastusin natin pag may mga gantong challenges talaga. And may mga solusyon naman. How can we use technology to overcome them? And paano nga ba natin gagamitin yung technology para ma-overcome tong mga to? So, pwede natin gamitan ng those, like sabi natin kanina, yung Pro Tools, FL Studio, or Audacity. Mga free software naman tong mga to. And also mga plugins like noise removal, EQ, or compression. May mga AI tools din na libre, like auto mixing and sound cleanup. Yan. Tapos, pwede rin, may mga online libraries din like sound effects and music. Yan. So, yun lang.